God's timing isn't always our timing. He may not work things out the way we plan, but He is working things out for better. Pandemic has really changed everything around the world. From our basic routinary way of living to celebration of big events has suddenly shifted to new normal. Our dear parents and their children who patiently waited, finally, it's over. Dominador di Trabajo Elementary School presents its virtual graduation and moving up ceremony for this school year 2020-2021 with the theme, Kalidad ng Edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. To start with, let us have the singing of the Philippine National Anthem, and after this, the prayer, followed by the Bicol March and SDO Masbatihin. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Heavenly Father, as we celebrate this momentous event, our graduation day, we, the graduates of Batch 2021, humbly ask your blessings upon us for reaching this significant point in our lives. We thank you, God, for our loving and supportive parents and dedicated teachers who work hand in hand to enable us to attain this pinnacle of success. Our diplomas signify the end of our elementary years, yet a gateway to a new one, which is the high school years. All these blessings we are about to receive today became all possible because of you. Thank you, God, for the years in which you have been so good and faithful to us. You always guide and protect us in every labor and the struggles we encounter, and even favor us this time of the pandemic. We pray that you will continue blessing us with a healthy body and mind. Heavenly Father, empower, equip, and make us confident to fulfill our dreams and aspirations in life. May your presence be with us always and through us near to you, so that we could make better choices and the right decisions. Father, always ease our anxieties about the future to come. May the years ahead of us bring promises, fulfillment, and victories. May your joy, love, and peace be with us always and be our constant companion wherever we go. Direct our paths every day and help us create our best tomorrow. Thank you, Father, for the promises of bright future. For you said in Jeremiah chapter 29, verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." All this we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, the Son of God, our source, our provider and healer. Amen.
hail dear beloved Bicolanda, home of the Virgin of Peña Francia, renowned for feeling and exceeding from dawn to dusk. We're singing our praise to thee, where the flames, sparkling rivers and seas, hills and mountains breeze adore. From the shores across the seas, on nature's gift to thee abound. Bicolanda, Bicolanda, our native land behold. Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbates also go. Sinisogiriga, Nagalikaw, Legazpi, Tabaco, Sorsogon, and Masbate, abode of noble heroes, land of the free. Oh, Mount Mayon is watching over thee. Bicolanda, Bicolanda, the home of the Oragons. Fearless warriors, bold yet brave, to truth and dignity we defend. Bicolanda, Bicolanda, the home of the Oragons. Fearless warriors, bold yet brave, the truth and dignity we give. The truth and dignity we give. In the midst of a changing world, they're standing tall, adept at dealing with whatever life affords. With the skills, their wit and wisdom all aglow, they'll find their dreams wherever they behold. Guided by the Almighty, they dwell in harmony with their coastal land and all its nature's grace. Hail to every must, but then you learn the sense. In power they will make our country stand. To make you feel there's so much fun and joy in learning. To keep them safe in every need and right protected. To nurture them and let their passions glow and burning. To light their path and lead them to a righteous life. This is the dream of the division of Masbate, a lifelong quality education for her children. Hand in hand with the leaders, teachers, and the whole community, every noble dream of Masbateños will come true. This is the dream of the division of Masbate, a lifelong quality education for her children. Hand in hand with the leaders, teachers, and the whole community, every noble dream of Masbateños will come true. Come true. To welcome you all to this remarkable virtual graduation and moving up ceremony, we would like to call Sean Vladimir V. Banoy with honors for the welcome remarks.
Respected guests, beloved school head, Sir Antero A. Francisco, teachers, parents, fellow candidates for graduation, a pleasant morning. Welcome to our graduation ceremony school year 2020-2021. One of the most significant events in learner's life is graduation. It is the end of our primary life. It brings us a struggle, a mix of joy and pain. Joy for reaching our goals, struggle as the teaching and learning process become more challenging as it change from traditional way of teaching into a distance learning and pain for saying goodbye to those people who become part of our lives. My fellow graduates, we are about to reach the high school. Our dear alma mater, the Mirador D. Trabado Elementary School, taught the values we need for us to face our future without fear and mold us to be a well-rounded one. Without fear and for us to face our future without fear and mold us to be a well-rounded one. We would like to thank those persons who work hard to organize and made this graduation ceremony possible. Okay. Thank you for the knowledge and effort you have given to us. Even we are in the middle of this pandemic, thank you, dear parents, for working hard just to give us a good education. And most of all, thank you, our Almighty God, for all of your blessings, guidance, and protection you have showered upon us. Once again, on behalf of the class 2020-2021, I welcome you to our graduation ceremony. Thank you and God bless everyone. Next is the presentation of candidates for completion and graduation of Mr. Antero A. Francisco Jr., School Head. My respect to the school's division superintendent, Ma'am Nini Armeriulis, CISO 5. Equally respected public schools district supervisor of Milagros S District, Sir Dario T. Versalis. My fellow teachers of the Mirador de Trabado Elementary Schools, parents, stakeholders, good afternoon. I have the honor to present to you the 11 boys and 10 girls for a total of 21 candidates for completion who have successfully completed their requirements for kindergarten curriculum required by the Department of Education this school year 2020-2021. And I have also the honor to present to you the 15 boys and 9 girls for a total of 24 candidates for graduation who have successfully completed the requirements for K-12 basic education curriculum program required by the Department of Education. May I request to you the confirmation of candidates for completion and graduation. Presenting Kindergarten Candidates for Completion, School Year 2020-2021. Arado JVG, Arsenal Cyrus Kyle C, Arsenal Ephraim A, Arsenal Ethan J.P, Candidato January M, Galido Leo J.M, Pacifico Fremar T, Ramos Brent Roger G, Salazar Eric Bims E, Trabado Julius L, Ibanez Nathaniel V,
Antipolo Rizame C. Baguio Rizame C. Kabug Jomari A. Galvi Bea Jane A. Maluluyon Janelle M. Pujas Rinalyn A. Ramilo Stephanie B. Trabado Kimberly. Villaris Anna May. Viterbo Madel A. Jocelyn C. Pilayo, Advisor. Grade 6 candidates for graduation, school year 2020-2021. RCB Noel B. Balatukan RG P. Banoy Sean Vladimir V. De Los Reyes CGI. De Los Santos Jerry Boy B. Galido Ayan G. Galvey Ronald B. Manlapas Ruel N. Rabino Alvin D. Rakuya Harley A. Riposo Ivan Kyle T. Trabado Bernard M. Trabado Jelord B. Vargas Rini Jr. E. Villamor Riley L. Candidato Giselle Rose O. Florido Richelle M. Laureano Micaela Y. Lupango Ishikael P. Oblinga Rizel Andrea T. Pamplona Mariel M. Trabado Glidin Rose R. Trabado Janicel I. Ibanez Michelle I. Christian B. Gamarcha, Advisor. Next is the confirmation and message of Madam Nene R. Marioles, SESO 5, Schools Division Superintendent, Masbate Province. Sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng kalihim ng kagawaran ng edukasyon at alinsunod sa rekomendasyon ng inyong punong guro na inyong nakumpleto ng kasiyasiya ang mga kinakailangan sa K-12 Basic Education Curriculum ng kagawaran ng edukasyon, pinapagtibay ko na kayo ay nagtapos sa taong panuruan 2020 hanggang 2021. Maligayang pagbati sa inyong lahat. Ang aking taus-pusong pagbati sa lahat ng mga nagsipagtapos sa taong panuruan 2020 hanggang 2021. Ang akin ding marugdob na pagbati at pasasalamat sa mga guro at mga namumuno ng paaralan at sa lahat ng mga kawani ng STO Masbate Province, sa mga magulang, mga opisyales ng lokal na pamahalaan, at sa lahat ng nakiisa at tumulong upang mapagtagumpayan natin ang hamon ng bagong normal ng edukasyon. Kung atin pong balikan ang taong 2020, ang makasaysayang pagdeklara ng Pangulong Duterte ng Enhanced Community Quarantine sa buong Luzon noong ika-16 ng Marso ay nagdulot sa atin ng pagkabigla at tayo ay nabalot ng takot. Maraming mga katanungan na animoy walang kasagutan ang nagbigay sa atin ng pangamba. Tayo ay napuno ng pag-aalala dahil naisip natin na halos walang sino man ang makapagbibigay ng ginhawa sa ating mabigat na nararamdaman. Ang bawat isa ay hindi naging handa
sa mga pagbabagong dulot ng pandemya. Hindi mabilang ang mga taong nawala ng trabaho dahil sa mga kumpanyang nalugi at nagsara. Maraming buhay ang nalagas. Tayong mga Pilipino ay halos mawalan na ng pag-asa. Isa ang kagawaran ng edukasyon sa mga lubhang naapektuhan ng mga pagbabagong ito. Sa unang pagkakataon ay hindi nagkaroon ng seremonya ng pagtatapos ang mga mag-aaral sa taong panuruan 2019 hanggang 2020. Ang pagbubukas ng klase ay pinagpaliban. Sa halip na sa buwan ng Hunyo ay nalipat sa buwan ng Agosto ang simula ng pasukan, ngunit ito ay natuloy lamang noong 5 ng Oktubre. Napuno ng agam-agam ang lahat patungkol sa kahandaan at kakayahan ng mga paaralan na ipatupad ang bagong pamamaraan ng pagtuturo. Ang mga gagamiting module, ang mga pagsasanay na kailangang gawin ng mga guro bilang paghahanda, ang kahandaan ng mga mag-aaral at magulang, at ang panganib na maaring idulot ng COVID sa lahat ng mga taong mamamahala. Naging isang malaking hamon din ang pagbaba ng bilang ng mga estudyanteng nagpatala ngayong taong panuruan kumpara sa nakaraang taon. Ito ay resulta ng pandemya na lalong nagpahirap sa pamumuhay ng ilan nating mga mag-aaral. Magkahalong lungkot at pagkabahala ang sumakop sa ating isipan. Naisip natin ang mga maaaring kahihinatnan ng mga pagbabagong ito sa sistema ng edukasyon. Gayunpaman, ang mga balakid na ito ay hindi naging sanhi upang matinag ang kagawaran at ito ay patuloy sa pagsusumikap na makapagbigay ng dekalidad na edukasyon para sa mga kabataang Pilipino sa gitna ng pandemya. Ngayon ay isang napakasayang araw para sa ating lahat, sapagkat sa kabila ng ating mga pinagdaanan, sa mahigit na 1 taon ng ating pakikibaka sa COVID-19, masisilayan natin ang bunga ng ating sakripisyo at pagpupunyagi. Sa wakas, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makita ang mga mukha sa likod ng mga pangalan, ang mga ngiti na matagal din nating inaasam-asam, ang pag-asa sa mukha ng bawat batang tumanggap ng kanilang mga sertipiko o diploma. Ako ay buong pusong nagpapasalamat sa mga magulang sa pagtupad ng kanilang responsibilidad at tungkulin sa kanilang mga anak. Kayo ang naging bayani ngayong panahon ng pandemya. Ang inyong pagpupursige sa pagkuha at pagbalik ng mga module ay isang indikasyon ng inyong paniniwala sa edukasyon at paghahanda ng isang magandang kinabukasan para sa inyong mga anak. Marami man ang naging sagabal, tinulungan niyo kaming gawin ang aming obligasyon para sa inyong mga anak. Higit sa lahat, naipadama ninyo sa kanila na nandyan kayo para gabayan at turuan at pagaanin ang kanilang kalooban upang mas maging inspirado na paigtingin ang kanilang kagustuhang matuto at mapalawak ang kaalaman kahit na nasa loob lang sila ng bahay. Ang aking pagsaludo sa inyong mga sakripisyo. Sa mga minamahal kong mga guro at sa namumuno ng mga paaralan at sa lahat ng kawani ng STO Masbate Province, isang pagpupugay sa inyong lahat. Hindi man naging madali ang bagong normal ng edukasyon at hindi man natin ito lubos na napaghandaan, ang inyong dedikasyon at pagtuon sa inyong tungkulin at higit lalo ang inyong pag-aalala at pagmamahal sa inyong mga mag-aaral, naging matagumpay ang makasaysayang taong panuruan na ito. Hindi man naging madali ang nakakapanibagong sitwasyon ng pagtuturo natin sa ating mga mag-aaral, hindi maikakailang nagawa natin ang lahat. Ang
edukasyon ay responsibilidad ng bawat isa, hindi lamang ng mga mag-aaral, mga guro at mga magulang, kung hindi ng buong komunidad na handang sumuporta at tumabay sa isang batang nag-aasam na makapag-aral at magkaroon ng katuparan ang mga munting pangarap. Noon pa man, marami ng mga hinarap na pagsubok ang edukasyon sa ating bansa. Subalit, napatunayan na natin na kung patuloy lamang tayong magkakaisa at magtulungan, lalo na sa pagpapatatag ng kalidad ng edukasyon, hindi malabong mangyari na ang inaasam-asam nating magandang bukas para sa ating mga mas batelnyong mag-aaral ay matutupad kahit na nagbabanta ang COVID-19. Tandaan na higit sa ano paman, edukasyon pa rin ang pinakamabisang panlaban sa anumang hamong inyong kakaharapin. Ang inyong pagtatapos ngayon ay isang indikasyon ng marami pang ipapanalong laban. Hangad namin ang inyong tagumpay. Sa muli, ang aking taus-pusong pagbati sa inyong lahat. Maraming salamat po. This time, let us have Sir Christian B. Gamarcha, Grade 6 Class Advisor for the conferment of Academic Excellence Awards. Ladies and gentlemen, as an advisor of the Grade 6 class, I am proud to present to you our dear graduates who, despite of the COVID-19 pandemic, still excelled academically. Let us start with Noel B. RCP with honors. Sean Vladimir V. Banoy with honors. Giselle Rose O. Candidato with honors. Next, let us hear the words of gratitude from Giselle Rose O. Candidato, graduate with honors. Magandang buhay sa ating lahat. Ang taong panuluyan 2020-2021 ay kakaiba. Hindi lamang sa mga guro, kundi ay pati na rin sa mag-aaral at magulang. Napakahirap ng mga suliraning ating kinakaharap. Lalo na ang pagpatuloy ng pag-aaral sa kabila ng pandemyang ito. Ang ating mga guro ay hindi tumigil sa paghanap ng paraan upang tayo ay matuto. Nais ko pong ibatid ang lubos kong pasasalamat, unang-una sa lahat, sa ating poong may kapal. Sa kanyang pag-iingat sa bawat isa na maligtas sa anumang karamdaman, upang may pagpatuloy ang pagbabahagi ng kaalaman. Pangalawa, sa aming punong guro, Sir Antero A. Francisco Jr., kasama ang aming mga mabutihing guro sa kanilang walang kapagurang pagpupursige, upang may parating at may ibahagi ang kaalamang kinakailangan ng bawat isa sa amin, sa aming pinakamamahal na mga magulang, sa kanilang walang sawang pagsuporta sa aming pag-aaral, upang may taguyod at makamit ang aming mga pangarap. Sa aming pagtatapos, ay buong puso namin iaalay sa inyo, aming mga mahal na nanay at tatay, ang mga sertipiko at karangalan na aming natanggap. Malugod ang aking pagbati sa bawat isa at hanggang sa muli nating pagkikita. Up next is the Pledge of Loyalty by Noel B. RCP, is PJ President, graduate with honors. The Pledge of Loyalty. We, the graduate of Dominador de Trabado Elementary School, school year 2020-2021, do hereby solemnly swear and promise to do the best of our ability to carry knowledge and moral values set to us. We, therefore, pledge to our alma mater that we will embrace the learning imparted to us for us to become the model of our community. So, help us God. And now, let us hear the graduation song from the kindergarten completers and graduates.
together, the stumbles and the falls, the laughters and the tears, the days spent together will never fade away. Every single moment will be treasured every day. Take a step to the journey that begins. Spread our wings to soar above the horizon. We shall carry with us your teachings to live a life of success. Take a step to the journey that begins. Spread our wings to soar above the horizon. We shall find a place for us, a place where hope is alive because of our dreams. Goodbye is not the ending for you and for our friends. It is just a new beginning to the journey of our dreams. Days spent together will never fade away. Every single moment will be treasured every day. Take a step to the journey that begins. Spread our wings to soar above the horizon. We shall carry with us your teachings to live a life of success. Take a step to the journey that begins. Spread our wings to soar above the horizon. We shall find a place for us, a place where hope is alive. Take a step to the journey that begins. Spread our wings to soar above the horizon. We shall carry with us your teachings to live a life of success. Take a step to the journey that begins. Spread our wings to soar above the horizon. We shall find a place for us, a place where hope is alive because of our dreams. Mr. Antiro A. Francisco Jr., School Head of Dominador D. Trabado Elementary School, will give his State of the School address and closing remarks. Sa ngalan ng pamunuan ng kagawaran sa edukasyon, sa pangunguna ng ating butihing kalihim, Leonor Magtulis Briones, sa ating tagapamuno ng lalawigan ng Masbate, kagalang-galang na Gobernador Antonio Tico, sa ating kinatawang sa ikalawang distrito ng lalawigan ng Masbate, kagalang-galang na Congresswoman Olga Cu, sa ating tagapamuno ng Bayan ng Milagros, kagalang-galang na Mayor Natividad Lebel Magbalon, ang ating pinagtititagang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lalawigan ng Masbate, Ginang Nini R. Merioles, C5, mga pangalawang pansangay na tagapamanihala sa sekundarya at elementarya, Ginoong Joel Caolboy at Ginoong Fernando Macaraig, pinuno ng CID,
Ginang Dorothy Diniel, pinuno ng SGOD, Ginoong Mark Anthony Ropa, sa ating ding pinagpipitagang tagamasid Pampurok ng Silangang Milagros, Ginoong Dario T. Versales, mga punong guro sa iba't ibang paaralan ng Silangang Milagros, ang aking mga kasamang guro sa paaralang elementarya ng Dominador de Trabado, mga magulang, stakeholders, mga mag-aaral, isa pong makabuluhan at mapagpalang araw sa bawat isa. Humingi po ako ng pahintulot na bago po tayo lumako sa pangwakas na pananalita, ay hayaan niyo po munang ako'y mag-ulat sa inyo sa mga naging kanaganapan sa ating mahal na paaralan noong nakalipas na taon at sa kasalukuyan. Nakakalungkot isipin na noong nagdaang taon ang ating mga mag-aaral na nagtapos sa elementarya ay hindi man lamang nakaranas na magprosesyon upang tanggapin ang kanilang mga sertipiko at papel ng karangalan bilang tanda ng kanilang mga sakripisyo ng pagparuot parito sa paaralan mula kindergarten hanggang sa ika-6 na baitang. Lahat po ng mga ito ay sanhi ng ating nararanasang pandemyang dulot ng COVID-19. Ngunit sa kabila ng lahat, dahil sa pagpupunyagi at pagmamahal ng kagawaran sa edukasyon sa mga mag-aaral na nais maabot ang kanilang mithiin sa buhay at sa mga magulang nagpamalas ng sakripisyo upang tulungan at gabayan ang kanilang mga anak, magkaroon man lamang ng katuparan ang kanilang mga pangarap. Ang pamunuan ng kagawaran sa edukasyon ay nagsumikap upang iparamdam sa mga kinauukulan ang kahalagahan ng pagtatapos. Kung kaya po, tayo ay nagkaroon ng virtual na pagtatapos 2021. Pamamaraang upang kilalanin ang mga ginawang sakripisyo ng mga mag-aaral at magulang sa pagkuha at pagbalik o pagsauli ng mga gamitan sa kanilang pag-aaral at sa kanilang pagtapos sa baitang na kanilang kinabibilangan. Ito pong dinaranas nating pagsubok sa pandemya dulot ng COVID-19 ang siyang naging dahilan ng napakalaking pagbabago sa sistema ng edukasyon mula sa tradisyonal na pagtuturo tungo sa makabagong paghahatid ng aralin. Kaagapay sa hamong ito, ang pamunuan ng paaralang elementarya ng Dominador de Trabado, ang mga guro, mga magulang, at iba pang mga katuwang upang ipagpatuloy ang tapat na serbisyo at maisulong ang dekalidad na edukasyon alinsunod sa malawakang pananaw at misyon ng kagawaran sa edukasyon. Kaya mga panauhin, mga kapwa guro, mga magulang, mga mag-aaral at mga manunood, tunghayan po natin ang mga kaganapan sa ating mahal na paaralan. Unahin po natin ang school enrollment. Noong nakarang taon, ang ating enrollment ay mayroon po tayong 117 mga lalaki mula kindergarten hanggang sa ika-6 na baitang. 92 ang mga babae mula din kindergarten hanggang sa ika-6 na baitang. Sa kabuuan, noong nakalipas na taon ay mayroon tayong 209 na mga mag-aaral. Ang pasok po ng mga bata sa paaralan ay natigil noong ika-15 ng Marso 2020 dulot po ng pandemyang COVID-19.
Ngunit hindi po natigil ang hangarin ng pamunuan ng mga paaralan sa lalawigan ng Masbate. Tayo po ay nagkaroon ng SHIELD 1 o School Home Interactive Engagement for Learners Development. At kasunod po nito ay ang SHIELD 2 o School Home Interaction to Engage Learners with Difficulties or Deficiency. Ang lahat pong ito ay katugunan upang dugtungan ang mga kaalaman ng mga bata sa mga araw na sila ay natigil ang mga mag-aral sa pagpasok sa paaralan. Ngayong taon ay mayroon po tayong 101 mga lalaki mula kindergarten hanggang sa ika-6 na baitang. At mayroon din po tayong 82 mga babae mula kindergarten hanggang sa ika-6 na baitang. At sa kabuuan ay mayroon po tayong 183. Ano po ang dahilan at bahagyang bumaba ang ating enrollment? Ang ilan po sa mga pamilya ay lumipat ng tirahan sanhi ng kakulangan ng mga pangangailangan o kahirapan. Kung kaya po ang ibang mag-aaral ay lumipat ng paaralang pinapasukan. Dumako din po tayo sa nutritional or health nutritional status ng ating mga mag-aaral. Noong school year 2019-2020 ay mayroon po tayong 37 mga beneficiaryo o nakatalang kasama sa mga batang beneficiaryo ng SBFP o School Based Feeding Program. Sila po ay binibigyan ng pagkain na dito inihahanda sa paaralan gamit ang pondo ng School Based Feeding Program. Ngayong taon, 2020-2021, ay mayroon tayong kabuuang 46 mga beneficiary. Sa pagtugon sa mga hamon dulot ng pandemya, ay nagkaroon tayo ng mga pagbabago. Ito po ang tinatawag natin ngayong bagong normal o new normal. Bagong pamamaraan upang tugunan ang mga pangangailangang sustansya at bitamina ng mga kabataan na may mabababang timbang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkain o tinapay, prutas at gatas sa ilalim po ng programang SBFP ng Kagawaran sa Edukasyon. Ngayon po ay darako po tayo sa learners materials. Sinisiguro po natin na bawat mag-aaral ay mabigyan ng kanilang mga aralin sa bahay alinsunod po sa ating Basic Education School Learning Continuity Plan o BESLCP. Layon po ng ating idinisinyong BESLCP o Basic Education School Learning Continuity Plan na bawat mag-aaral mula kindergarten hanggang baitang 6 ay tumanggap ng self-learning modules na mapag-aralan at masagutan ang mga pagsubok upang maitaas ang antas ng kanilang natutunan sa paggabay ng mga magulang at mga guro ng Dominador de Trabado. Isinasaalang-alang po natin sa pamamaang alinsunod sa BESLCP ang sitwasyon ng COVID-19 pandemic, gayon din po ang kalusugan at kaligtasan ng bawat mag-aaral. Mga guro, mga magulang, at mga katuwang sa pagbibigay ng karunungan sa mga kabataan. Lahat pong ito ay mula at ayon sa mga kasagutan ng mga magulang sa Learners Enrollment Survey Form o LESF. Upang maging matagumpay ang pag-aaral ng mga kabataan sa taong ito, tayo po ay sumusunod sa itinakdang alituntunin ng COVID-19 IATF o Interagency Task Force
sa pagkuha ng self-learning modules at pagsasauli ng mga ito sa paaralan. Ngayon po, sa ating namang teachers development, ang hamon ng pagtuturo sa sitwasyong ito ay nararanasan ng bawat isa. Ang mga ito ay hindi na rarapat na maging hadlang upang ipagpatuloy ang paglilingkod ng mga kawani ng elementarya ng Dominador de Trabado sa mga mag-aaral upang abutin ang kanilang mithiin sa buhay. Sa kadahilanan ito, ang mga kawani ng paaralang elementarya ng Dominador de Trabado ay nagkaroon ng School Best in Service Trainings or ENSET alinsunod sa kautusan ng Kagawaran sa Edukasyon upang higit pang mapabuti ang paglilingkod ng ating mga guro sa mga mag-aaral. Isa po dito ay ang tungkol sa ICT o Information, Communication and Technology. Sa pamamaraan ito ay napapabilis ang pagbuo ng mga gagamitin ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral tulad ng self-learning modules at materials, iba pang material. Ito po ay naaangkop sa kasalukuyang sitwasyon na ang lahat ng mga guro ay marunong gumamit ng computer. Sa kasalukuyan, 70% o 90% sa mga guro ang mayroong kasanayan at ang 10% o 10% ay patuloy pang nagsasanay. Dumako naman po tayo sa funding source o pinagkukunan ng pundo ng ating paaralan. Ang malaking bahagi ng ating pundo ay mula sa OOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Isinasaalang-alang po natin dito ang malaking bahagdan sa pagbili ng mga kagamitan at paglimbag ng mga kagamitan sa pag-aaral ng mga bata. Ang ibang bahagdan ng ating MOOE ay ginagamit naman natin sa ibang pangangailangan ng mga guro upang mapanatiling maayos ang kanilang mga silid-aralan at palaging maging handa sa anumang oras ng face-to-face na pag-aaral. Maliit po ang ating pondo kung kaya ay limitado sa ating kasalukuyang sitwasyon ang mga proyekto sa loob ng paaralan alinsunod sa SIP o School Improvement Plan, sapagkat ang ating pong tinitiyak na bawat mag-aaral ay makatanggap ng mga kagamitan sa pag-aaral sa kanilang pamamahay. Ang ibang pondo ng ating pinagkukunan ay mula sa GAD o Gender and Development. Ito po ay ginamit natin upang ipaayos ang palikuran ng mga kabataang lalaki at babae. Gayon din po ang SBAP o School Based Training Program na ginamit natin upang madugtungan ang mga pangangailangang bitamina o sustansya na mga batang may mabababa ang timbang. Ang ating pong LGU o Local Government Unit sa pumuno ng ating kagalang-galang na alkalde na Natividad Isabel R. Magbalon ay nagbigay ng mga donasyon na mga gagamitin sa paglilimbag ng mga gamitan ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Ito po ay pagpapakita ng kagalang-galang na alkalde na nang hangaring umunlad ang pamumuhay ng bawat tahanan sa pamagitan ng pagkakaroon ng karunungan. Mayroon din pong mga nagbigay ng mga magulang at ilang pribadong individual na mga gagamiting papel sa paglilimbag at ibang kagamitan tulad ng face mask, alcohol at iba pa. Ngayon po, sa ating pong school dropout rate. Noong nakarang taon, school year 2019-2020 ay wala po tayong huminto sa pag-aaral ng mga bata at sa mga maging sa mga taong school year 2020-2021 o kasalukuyang taon
sapagkat patuloy nating hinihimok ang mga kabataan at mga magulang na harapin ang mga hamon ng pandemya at ipagpatuloy ang pag-aaral. Lahat ng ito ay dulot din ng patuloy na pagdalaw ng mga guro sa mga tahanan ng mga mag-aaral. Ngayon po ay dumako naman tayo sa percentage of learners who completed, mga nagtapos na mga mag-aaral sa kanilang mga baitang. Noong nakalipas na taon at maging sa kasalukuyan, mula kindergarten hanggang baitang 6, ang mga mag-aaral na nakapagtapos sa kanilang mga baitang ay mayroong 100 bahagdan o 100%. Ibig pong sabihin ay wala ni isang mag-aaral ang tumigil sa pag-aaral sa kabila ng kinakaharap nating sitwasyon. Isa pa pong pagtuunan natin ng pansin ay ang literacy rate or number of learners by literacy. Sa ating pong makikitang larawan, ay mapapansin natin ang bilang ng mga mag-aaral nasa frustration level, instructional level, independent level, at non-readers sa asignaturang English at Filipino. Dumako naman po tayo sa stakeholders' contribution. Sa kasalukuyan ay umabot po tayo ng 190,000 pesos o 190,000 piso ang katumbas ng tulong ang ipinaabot sa atin ng mga katuwang natin sa paaralan. Kasama na po dito o higit sa lahat ang mga magulang na laging tumutulong sa mga gawain sa pag-aayos, paglilinis, paggawa ng mga taniman ng gulay at iba pang mga gawain. Tungkol naman po sa continuous improvement projects, sa larangan naman ng continuous improvement projects ay mapapansin natin sa larawang inyong makikita ang pakikisa ng mga magulang at mga guro na patuloy na tulungan ang mga kabataan na nangangailangan ng tulong sa pagbabasa, madagdagan ang timbang ng mga mabababa ang timbang at mga proyektong pampaaralan katulad ng paglilinis, pagsasaayos ng kapaligiran. Sa atin naman pong flagship programs, School Year 2020-2021, atin pong binibigyan diin sa kasalukuyan ang health and safety protocols. Sa paglalaan ng pondo para sa mga kagamitang kalinisan at pangkaligtasan ng lahat ng mga kawani ng paaralan at mga mag-aaral. Sa School-Based Learning Action Seal or SLAC, alinsunod sa kautusan ng kagawaran sa edukasyon, ang atin pong mga kawani sa ating paaralan ay patuloy na pinag-aaralan o pinag-uusapan ang mga topiko o pamamaraang akma sa pagtuturo sa ganitong sitwasyong bagong normal. School-based feeding program, lahat pong naitala na may mabababang timbang ay patuloy nating tinutulungang madagdagan ang kanilang timbang sa pamamagitan ng mga tinapay, prutas at gatas na kinakailangan ng kanilang mga katawan. Gayon din po, ang ibang kinikita natin sa gulayan sa paaralan program ay ginagamit din po natin sa pamamagitan ng mga karagdagang pagkain sa kanilang kailangan. In leadership and governance, kasama ang mga guro ay gumawa po tayo ng mga pamamaraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paglilimbag ng mga SLMs o self-learning materials. Lahat po ng mga guro ay nagsagawa po ng mga pagdalaw sa mga tahanan
ng mga batang higit na nangangailangan ng pansin sa kanilang pag-aaral. Tungkol naman po sa School Disaster Risk Reduction Management, ang paaralang elementarya ng Dominador de Trabado ay patuloy pong sumusunod sa mga pagsasanay sa paghahanda sa mga maaaring sakunang dumating. Kung kaya po, tayo po ay patuloy na nakikiisa sa mga programa at pagsasanay sa ating paaralan. Tungkol naman po sa staff development, patuloy po tayong sumasanay kasama ang ating mga guro upang maging handa sa mga maaaring kakaraping hamon sa larangan ng edukasyon. Sa amin pong SLAC o School-Based Learning Action Seal ay amin pong pinag-aaralan kung paanong mapadali ang pag-aaral ng mga kabataan at ang paggabay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang mga asignaturang mayroong halos magkakapareho ang layunin ay atin pong pinagsasama-sama sa pagbuo ng aralin ng mga bata upang hindi dumami ang kanilang mga aralin at gawain at sila'y mahirapan. Ngunit ganun pa man ay hindi mabawasan ang kaalamang nararapat matutunan ng mga kabataan. Isa pang estratehiya ay ang paglimbag ng mga SLMs. Ito po yung tinatawag nating self-learning materials. Ito po ay ating sinuri, katuwang ang mga guro upang maging matagumpay ang pag-aaral ng mga bata at upang ito'y maging kapaki-pakinabang sa kanila. Lahat po ng mga silid-aralan ay laging handa sakaling mang bumalik ang face-to-face na pag-aaral. Ang ating pong paaralan ay patuloy na sumusunod sa mga patakaran o pulisiya ng Departamento ng Edukasyon o Kagawaran sa Edukasyon sa pagkuha at pagsasauli ng mga module. Mula sa MOOE ay bumili po tayo ng mga kinakailangang kagamitan sa bawat silid-aralan. Ang ating pong gulayan sa tahanan ay naging matagumpay kung kaya ang ating mga mag-aaral ay natututong magtanim at mag-alaga ng kanilang mga gulay na hindi na bumibili sa iba. Ang paaralang elementarya ng Dominador de Trabado ay patuloy na sumusunod sa mga layunin ng kagawaran sa edukasyon, sa mga malawakang pananaw upang maging kaisa sa lahat ng pananaw at misyon ng kagawaran sa edukasyon. Sa ating pong pangwakas na pananalita, kami po ng mga kawani ng paaralang elementarya ng D. Trabado ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga magulang, mga mag-aaral, mga katuwang sa paaralan o stakeholders. Patuloy po tayong humakbang upang harapin ang hamon ng pandemya at ipagpatuloy na makamtan ang ninanais na karunungan ng mga mag-aaral. Malugdog namin binabati ang lahat ng nagsipagtapos at mga magulang. Maraming salamat po at sa muli ay isang mapagpalang araw sa bawat isa. End of our 2021 virtual completion and graduation rites. Thank you to all people behind the success of Dominador de Trabado Elementary School for the school year 2020-2021. My salute to all parents, teachers, and stakeholders for the cooperation, love, and sacrifices just to ensure that we gave all of our best to let our dear learners continue prospering education. Again, congratulations to our dear graduates and completers. Good luck and God bless to your next journey. I'm Mary Mylene T. Aganan, your host, now signing off.